Welcome sa ating Sunday School! Ayan, masaya ba kayo na muli kayo manonood ng ating Sunday School? Ako din, masaya na muli makakapagturo sa inyo para sa Sunday School. Sana marami tayong matutunan ngayong araw na ito. Ako, si Teacher Johnny, ang inyong magiging teacher ngayong araw. Ayan, so kung nakaraang linggo o mga nakaraang buwan, ang pinag-aralan natin ay patungkol sa pagbibigay. Tinuruan tayo ng mga teachers natin kung paano ba tayo dapat magbigay para sa Panginoon at bakit ba natin kailangan magbigay. Ngayon naman ay tuturuan namin kayo ng meekness. Yan ang pag-aaralan natin sa buong buwan ng Setyembre. Handa na ba kayo? Simulan na tayo! Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right on! Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right on, left on. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right foot. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, right foot, left foot. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, right foot, left foot, chin up. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, right foot, left foot, chin up, turn around. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Sit down. Ayan, at sa pagsimula ng ating lesson, tayo muna ay manalangin. Naalala niyo pa ba yung awitin natin pag tayo ay nagdadasal? Mabuti. Ngayon awitin natin ng sama-sama. Mata, pikit, ulo, yuko, tayo'y manalangin. Panginoon, dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin upang kami po, Panginoon, ay muli makapag-aral ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, sa pag-aaral na ito, tulungan niyo po kami na marami po kayong matutunan patungkol po sa inyong salita. Sana po ay lagi kami makikinig at nakatutok lamang sa ituturo ng aming teacher. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na ang Panginoon tagapagligtas. Amen! Ayan, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, hawak niyo ba yung mga worksheets? Kung hindi pa, i-post niyo muna ang video na to at kunin ang inyong worksheets. Kung nandiyan naman at hawak niyo na, mabuti kung ganon. Maaari na tayo magsimula. Okay? Sa inyong worksheet, may kita nyo ang may kita nyo sa unang pahina ng inyong worksheet, may kita nyo dyan ang name, dapat nakasulat ang pangalan, age, birthday, address, at pangalan ng inyong mga magulang. Okay? Kailangan namin yan para pag pinasa nyo sa amin, meron kaming mga informations patungkol sa inyo. Okay? At sa susunod na pahina naman, ayan, may kita nyo dyan yung mga activities na gagawin natin ngayong araw. Katulad na binanggit ko kanina, ang pag-aaralan natin ngayong araw ay patungkol sa meekness. Ano ibig sabihin ng meekness? Ano yung nakasulat dyan? Sabi dyan, ito ay pagiging maamo, malumanay, mababang loob, mapagpaumanhin, o mapagpakumbaba.
At ang word of the day natin ngayon ay selflessness. Ano ibig sabihin ng selflessness? Nakasulat din dyan. Maaari nyo bang basahin? Ayan. Ang nakasulat dyan ay, mas iniisip nito ang kapakanan o mas kabubuti ng ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mas iniisip niya yung ibang tao, yung mas makakabuti sa ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Para mas maintindihan natin yan, ituturo ko yan sa pamamagitan ng kwento. Mamaya, papakinggan nyo ha? Ngayon, bago tayo magsimula, tignan natin yung ating unang activity. Ayan, may kita niyo dyan sa inyong activity. Merong hinahanap si Juan sa kanyang map, sa kanyang mapa. Nakita na ba kayo ng mapa? Anong gamit ng mapa? Tama, ginagamit ang mapa para i-guide tayo nito, tulungan tayo nito para makita natin yung lugar na dapat nating puntahan. Okay, ngayon, si Juan, meron siyang hinahanap sa kanyang mapa. Ano yung hinahanap niya sa kanyang mapa? Alin daw dyan ang mas pinakamakatulong sa kanya upang matutunan niya ang pagiging selfless. Sige nga, pwede ba natin tulungan si Juan? Kaya niyo bang tulungan? Magaling kung ganon. Sige, tulungan natin. Alin kaya dito ang makakatulong kay Juan? Makakatulong ba sa kanya ang mga libro sa school? Maaari. Pero hindi ito yung makakatulong sa kanya. Ang TV kaya? Pwede ba ang TV? Maaari din. Pero, minsan hindi ito nakakatulong sa atin. Ang cellphone. Pwede ba ang cellphone? Ay, gusto natin yan. Pero, hindi yan ang makatutulong kay Juan para matutunan niya ang selfless. Tama! Ang Bible. Yun ang makakatulong kay Juan para mas maintindihan niya o matutunan niya ang pagiging selfless o mas isipin ang ibang tao kaysa sa sarili. Magaling mga bata! Magaling mga bata, natulungan natin si Juan. Tama ang inyong sagot. Ang pinakamakatutulong upang mas matutunan natin ang pagiging selfless, yun ay walang iba kundi ang Bible. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang isang kwento sa Bible. Itong taong to ay nagpamalas o nagpakita ng pagiging selfless. Pero bago ko to ikwento, buksan niyo muna inyong worksheet sa susunod na pahina. Makikita niyo dyan na merong mga larawan. Nais kong alamin niyo sa bawat sa larawan na yan kung ito ba ay nagpapakita ng pagiging mababang loob. Kung ito ay nagpapakita ng pagiging mababang loob, ito inyong checkan. Kung hindi naman, lalagyan niyo ito ng X. Ayan, para malaman niyo ang sagot, kailangan makinig maigi sa aking kwento. At para sa kwento natin ngayong araw, meron akong mga bagong kaibigan na nais kong ipakilala sa inyo. Yun ay sina Toby, Gumbo, and Freckle. Handa na ba kayo makilala sila? Sige, simulan na natin. The Holy Kamusta mga kaibigan? Ako si Toby at ito ang aking mga kaibigan, Gumbo and Freckles. Yay! Yay! Magsimula na tayo para sa salita ng Panginoon. Isingin na natin ang magtuturo sa atin. Gising na! Gising na! Okay. Magsimula na tayo sa kwento natin ngayong araw patungkol kay Abraham at kay Lot.
Isang araw ay inutusan ng Panginoon si Abraham na pumunta sa lupang pangako. Sinama niya ang kanyang asawa na si Sarah at ang kanyang pamangkin na si Lot. Mayaman na mayaman si Abraham dahil marami siyang alagang hayop, kaya't marami rin siyang mga tauhan na nag-aalaga sa mga ito. At ganun din naman si Lot. Hindi man kasing rami ng alaga ni Abraham, ay masasabi pa rin na marami siyang alaga at mga tauhan. Ang lugar na ito ay malago at maganda para sa kanilang mga alagang hayop. Kaso dahil magkasama ang mga alagang hayop nila Abraham at Lot, ay hindi na ito magiging sapat para matugunan ang pangailangan ng kanilang mga alaga. At ito ang dahilan kung bakit nag-aaway na ang kanilang mga tauhan. Sabi ng tauhan ng Abraham, mas importante ang aming amo, kaya dapat mas nakakakain ang kanyang mga alaga. Ngunit sa tingin naman ng mga tauhan ni Lot, ay mas dapat umalis si Abraham at ang kanyang mga alaga dahil masyado itong marami. Patuloy silang nag-aaway halos araw-araw. At hindi na ito nagustuhan ni Abraham. Kaya naman, mahinahon niyang kinausap ang kanyang pamangkin na si Lot. Ang araw-araw na pag-aaway-away ng ating mga tauhan ay hindi makabubuti lalo sa atin, lalo pa tayo ay magkamag-anak. Kaya naman, ito ang aking plano. Mamili ka, Lot, kung saan mo nais tumira, kasama ang iyong mga alaga at mga tauhan. Kung nais mong manatili dito, ay aalis ako. Ngunit kung nais mo namang umalis, ay mananatili ako dito. Pinagmasdan ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan at nakita niya na ito ay kasing ganda ng lupain ng Ehipto, malago at mayaman. Ito ay magandang lugar para sa kanya, kaya naman pinili niya ang kapatagan ng Jordan. Lumipat si Lot at ang kanyang pamilya sa lugar na kanyang pinili na kung saan ito ay malapit sa lugar ng Sodom and Gomorrah. Ang lugar na kung saan ang mga tao ay masasama sapagkat sila ay namumuhay sa kasalanan. Ngunit hindi ito inisip ni Lot dahil ang lugar na ito ay para sa kanya, sa kanyang tingin ay pinakamabubuti sa kanyang alaga. Si Abraham naman ay nanatili sa lugar ng Kanaan at siya ay kinausap ng Panginoon at sinabi, lahat-lahat ng kanyang nakikita sa lahat-lahat ng direksyon ay ibibigay at ipagpapala sa kanya ng Panginoon. At hindi lang doon natatapos ang mga pangako ng Panginoon kay Abraham. Marami pang biyayang binigay ng Panginoon kay Abraham. At sinabi rin sa kanya na pagpapalain siya ng Panginoon ng maraming anak. At pagkatapos sila mag-usap ay nagtayo ng altar si Abraham at sinamba ang Panginoon. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Mabuti kung ganon. Tatandaan natin mga bata, nung tinawag ng Panginoon si Abraham lang yung kanyang tinawag. Siya lang yung kanyang kinausap ng Panginoon. Pero dahil mahal niya yung kanyang pamangkin na si Lot, at ayaw niya itong pabayaan, sinama niya ito sa paglalakbay papunta sa lupang pangako. Doon pa lang nagpamalas na si Abraham ng pagiging selfless. Kasi hindi lang yung sarili niya yung kanyang inisip. Inisip niya rin yung kapakanan ng kanyang pamangkin. At hindi lang yon. Nung nag-away-away yung mga tauhan ni Abraham sa kanila, ano ang ginawa ni Abraham? Naghalit ba siya? Hindi. Nagpakita siya ng pagiging maamo, malumanay. Mahinahon niyang kinausap si Lot patungkol sa problema ng kanilang mga tauhan. Pangatlo, nung binigyan niya ng pagkakataon si Lot para mamili kung aling lugar yung kanyang pipiliin para sa kanyang mga nasasakupan. Kung tutuusin, mas matanda si Abraham. Dapat siya yung mamimili. Dapat siya yung magde-decide kung alin doon yung para sa kanya. Pero hindi ganun ang ginawa ni Abraham. Nagpakita siya muli ng pagiging mababang loob.
Mas inisip niya yung kapakanan ni Lot. Ang ginawa ni Abraham, binigyan niya ng pagkakataon si Lot upang mamili ng lugar na kanyang lilipatan. O, kaya niyo na bang sagutan yung ating pangalawang activity? Mabuti kung ganon. Sige, i-post nyo muna ang video na to at sagutan saglit yung ating activity. Tatandaan, kung ang larawan ay nagpapakita ng kung saan ay si Abraham ay nagpapakita mapaging mababang loob, lagyan ito ng check. Kung ito naman ay nagpapakita ng pagiging makasarili ni Lot, lagyan ito ng X. Okay? Go! Tapos na ba? Ngayon naman, idadako na tayo sa pangatlo nating activity. Yan ay ating memory verse. Ayan, sa ating memory verse, may kita natin sa susunod na pahina, pag binuklat nyo sa susunod na pahina, may kita nyo dyan yung ating pangatlong activity. Yan ay patungkol sa ating memory verse. May kita nyo dyan, merong mga larawan, at yung ating memory verse ay hindi kumpleto. Pero huwag kayong mag-alala, kayang-kaya niyong sagutan yan. Ang gagawin niyo lang dyan, gamit yung mga larawan, aalamin niyo kung alin dyan ang mga nawawalang salita. Simulan na natin. Sige, sa unang blank, sa unang patlang, anong nakikita niyong larawan sa baba? Tama, libro. O mula doon sa taas, tignan nyo kung alin dyan ang kamukha ng larawan na libro. At ano yung salitang nakalagay doon? Ano ang sagot? Tama, yung sagot ay Philippians. Ang memory verse natin ngayong araw ay makikita natin sa Philippians 2:3. Ano ang sinasabi ng Philippians 2:3? Ituloy natin. Let nothing be done in toot. Ano yun? Ano nakalagay sa ilalim? Na larawan. Tama? X. Ano yung X na yun? Sige, hanapin nyo. Tama, yun ay strife. Sulat nyo. S-T-R-I-F-E. Let nothing be done in strife or vainglory, but in truth. Ano na naman yung nawawalang salita? Sige nga, ano yung nasa ilalim na larawan? Tama, yun ay lalaki na nakayuko. Sige, hanapin nyo, alin doon ang kaparehas na larawan. At ano ang salitang nakasulat sa kanya? Tama, nakita nyo na. Yun ay lowliness. Ibig sabihin na lowliness, ibig sabihin nun ay pagiging mababa. O, ibig sabihin pagiging mababang loob. Katulad ni Abraham, nagpakita siya ng pagiging mababang loob. But in lowliness of mind. Ibig sabihin, hindi nagmamayabang. Let each esteem other. Ano ulit yun? O ano yung nagpapakita ng dalawang thumbs up? Tama, better. Of mind, let each esteem other better than themselves. Magaling, nakumpleto nyo na ang ating memory verse. Magaling mga bata. Ngayon, basahin natin ng buo yung ating memory verse. Philippians 2:3. Let nothing be done in strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Sige ngayon, para mas madali niyo siya ma-memorize, ituturo ko sa inyo kung paano ang action. Dahil ang unang larawan ay libro, gagawa tayo ng parang libro sa ating mga kamay.
Philippians 2:3. Para ka nagbuklat ng libro. Philippians 2:3. Let nothing be done in strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Philippians 2:3. Hi! Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating crafts. Handa na ba kayo? Talaga, kung handa na kayo, sige nga, patingin nga po, nandyan na ba ang inyong mga kagamitan? Nandyan na ba ang inyong folder na kagupit ng pabilog? O kaya naman ay paper plate? Meron na rin ba kayong glue? Meron na rin ba kayong mga bulak na binilog-bilog? Meron na rin ba kayong mga Crayola? At syempre, yung gunupit natin na picture ng tupa mula sa ating worksheets. Kung wala pa, pakihanda muna, i-post nyo muna ang video na to at i-ready ang mga kagamitan. Kung naka-ready naman na, maaari na tayo magsimula. Okay? Yan. So, nakahanda na ba mga kagamitan? Sige, simulan na natin. Una natin gagawin, gamit ang ating glue, ay lalagay natin ito sa ating folder. Pupunuin natin yung buong folder. Kailangan punong-puno kasi lahat yan ay lalagyan natin ng bulak mamaya. Yan. Nakita nyo ba? Kalat-kalat. Yan naman gusto natin palagi, di ba? Nagkakalat. Joke lang. Yan, sige, kalat lang natin yung glue. Pwede rin kayo magpatulong kina mami at daddy kung kayo ay medyo nahihirapan. Ayan, so buong folder ay meron ng glue. Tapos, gamit yung ating mga bulak na binilog-bilog natin, hinulma natin pabilog, isa-isa natin sila ilalagay sa ating folder. Para kunwari, ito yung katawan ng ating sheep o ng ating lamb, tupa. Ayan. Kasi 'di ba sila Abraham? Sila ay nag-alaga ng mga tupa. Marami silang mga alagang tupa. Kaya naman, ang nangyari, nag-away-away yung kanilang mga tauhan. Yan. So, una kong ginawa, nilagyan ko muna yung mga gilid. Pag kulang yung ginawa nyo, nagkulang yung ginawa nyo, okay lang yun. Pwede kayo maghulma ulit ng mga bulak. Ayan. Nakikita nyo po. Nakikita ba yung gawa? Ayan. So, ilagay lang siya. Para kunwari, ito yung katawan ng ating tupa. Nakita na ba kayo ng tupa sa totoong buhay? Wow, kung merong mga sumagot ng oo, magaling. O katulad ng sa akin, nagkulang ako ng bulak. Yan gagawin ko, kukuha ako ulit ng bulak at puhulmahin ko to ng pabilog. Ayan. Tadaan! At buo na ang ating katawan ng tupa. So, ang gagawin natin ngayon, ang susunod na gagawin natin, ay yung ating ginupit na mukha ng tupa mula sa ating worksheet. Tapos, gamit ng ating Crayola, kukulayan natin ang ating tupa. Ang ginawa ko, bago ako mag-record, kinulayan ko na siya. Tanan! So, ito na yung aking mukha ng tupa.
So, kapag nakulayan nyo na, kung hindi nyo pa nakulayan, pwede nyo i-post ang video na to. Tapos, saka nyo i-play ulit kapag tapos na. Okay? So, ngayon, pag nakulayan nyo na yun yung tupa, lalagyan nyo siya ulit ng pandikit ng glue sa likod. Ayan, yung walang kulay. Tapos, ididikit natin dito sa ating katawan ng tupa. Okay? So, lalagyan ko ng pandikit yung likod. Ganon din, pupunuin din natin ng glue yung mukha yung likod ng mukha ng tupa. Para sigurado ito ay didikit sa ating mga bulak. Ayan. Nakita nyo ba? Puno na siya ng glue. Sa likod ha, wag yung harap. Tapos, pag nalagyan na ng glue, sa kanya ididikit sa katawan na tupa na ginawa natin. Ilagay sa gitna. Ayan. At, tanan! Ito na ang ating tupa! Yay! Ayan. So, nag-enjoy ba kayo sa ating craft ngayong araw? Mabuti naman, ako rin kasi ay talagang nag-enjoy sa ginawa natin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan patungkol sa kwento ng buhay ni Abraham. Tatandaan natin, sana maging katulad tayo ni Abraham na nagpakita ng kanyang meekness o pagiging maamo katulad ng tupa na to. Siya ay maamo, yun ang kanyang karakteristik. Yun ang kanyang anyo ng isang tupa, pagiging maamo. Katulad ni Abraham, na siya ay nagpakita ng pagiging maamo. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging selfless. Ano ibig sabihin ulit ng selfless? Tama. Mas iniisip niya kung ano mas makakabuti sa ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Hindi niya inuuna yung kanyang sarili. Sana ay meron tayong natutunan ngayong araw na to, mga bata. At magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa mga susunod pa, mga bagong lesson. Syempre, meron din tayong mga activities na gagawin. Kaya sana ay mag-enjoy tayo muli at magkita tayo muli sa susunod na linggo. Okay? See you again next Sunday. Paalam!